saith unto them, All ye shall be offended of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I. And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. May the good Lord bless the reading of His words. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw o Diyos ay aming pinupuri at itinataas sa iyong kadakilaan. Salamat Panginoon sa kapahingahan na iyong ibinigay sa amin sa panibagong araw na makapag-aral ng iyong salita at pagkakataon na mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin hong pag-aaralan ay this was a message that we've studied dito ho sa San Carlos maybe last month, and this was the story of Peter, ang kanya hong pagbagsak, at ito ay aking pinamagatan, the telltale signs of backsliding, ang mga tanda ng pagtalikod sa atin hong Panginoon. Ang mga tanda sa ating buhay ay isang napakahalagang mga paalala na nagpapakita sa atin hong kasalukuyang kalagayan. Halimbawa ho, sa mga pag tayo ho ay mayroong karamdaman, kung minsan halimbawa ang dengue, may mga sintomas yan na lumalabas bago natin malaman na meron nga talaga tayong dengue. Halimbawa, ikaw ay nilalagnat, nagpabalik-balik o nagpapatuloy ang iyong lagnat, maaari na yan ay isang tanda na ikaw ay mayroong dengue o isang malalang karamdaman. At alam ho natin na sa ating mga pisikal na pangangatawan, yung mga bagay na yan ay hindi natin binabaliwala dahil baka tayo ho ay mas magkaroon ng mas malaking problema. At alam ho ba ninyo na maging sa ating buhay Kristiyano ay meron din hong isang bagay na hindi ka nais-nais na mangyari, at yan ho ang pagtalikod sa ating Panginoon o yung tinatawag nating backsliding. Sapagkat ang bagay ho na ito, hindi ho kailanman nalulugod ang Diyos sa sino man na tatalikod sa Kanya o iiwan ang Kanyang pananampalataya. Now, to define kung ano ho ang pagtalikod sa Diyos, ang pagtalikod or yung backsliding, it is a temporary condition of a believer who turned his or her back from the Lord and is going the wrong way spiritually. Yan ho ay binigyan ko ng diin yung salitang temporary, sapagkat ako ho'y naniniwala na ang pagtalikod sa Diyos ay hindi ho ito permanente sa isang tunay na mananampalataya. And by the way, only Christians ang maaring makaranas nito. Ang unsaved will never backslide, sapagkat hindi naman yan nanatili sa ating Panginoon. Kaya ang tunay na mananampalataya can only ang maaring makaranas ng ganito. But of course, this is an undesirable situation na dapat nating iwasan. Dapat wag nating hayaang mangyari sa ating buhay. But this is a temporary condition of a believer. It could not be na sabihin natin for 5, 10 years, ako ay backslider sa Panginoon. Hindi ho ubra yun. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, maaari yang bumagsak, maaari yang matalisod, maaari yang tumalikod sa Panginoon, but just a period of time, and it will not be permanent, sapagkat yan ay ibabalik ng atin hong Panginoon.
Dahil kung titignan ho natin, sabi nga ng Bible, though he fall, he shall not be utterly cast down. Yan ay maliwanag on Psalm chapter 37. Maaring bumagsak ang isang matuwid pero hindi siya tuluyang babagsak. Hindi siya tuluyang mawawasak sapagkat ang atin hong Panginoon is the one who upholds ang isang mananampalataya. At dahil tayo ho ay hawak ng Panginoon, secured tayo. Maliwanag sa John chapter 10, kahit ang sino man ay walang makakanakaw sa kamay ng ating Amang nasa langit, we are secured in God's hands. And He will be the one na siyang magbabangon sa atin sa panahon na tayo ho ay bumagsak o matalikod sa atin hong Panginoon. Now, ito hong binasa nating talata was I will say a sad story sapagkat ito ho ay pagtalikod ng isa sa mga malalapit na alagad ng ating Panginoon, si Apostol Pedro. Kung makikita ho natin, if we will look at his life, he is the leader. Yan nga ang kapahayagan ng marami, that he was the leader of the 12 apostles. Siya ay kasama palagi sa mga uh, kamangha-manghang pangyayari sa buhay ng Panginoon. For example, in His transfiguration, sa kanyang in the Garden of Gethsemane, kasama niya ho si Peter doon. Napakamalapit niya sa ating Panginoon. Siya ay minahal ng ating Panginoon gaya ng kanyang pag-ibig din sa ibang mga alagad. At marami hong karanasan, mga personal, first-hand experiences kasama ng ating Panginoon. And the reason why it is a sad story sapagkat yung tao na inibig ng ating Panginoon, kanyang inaralan, kanyang iniligtas, kanyang patuloy na ginagabayan ay tumalikod sa kanya. And imagine how painful it might be sa atin hong Panginoon to see ang kanyang alagad na tumalikod sa kanya. But you know, there is no accident sa ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon what will happen. He knows kung ano ang gagawin ni Peter simula pa lang because God is omniscient. Kaya kung titignan ho natin, dito ho sa atin hong pinag-aaralan, ano ba ang mga tanda ng pagtalikod sa atin hong Panginoon? This will be a uh, na pagsusuri sa atin hong mga buhay na kung ito ho ay nakikita na sa ating buhay, ito na yung ating ginagawa, then that may be a sign na tayo ho ay unti-unti nang natatalikod sa ating Panginoon. Dahil tandaan ho natin ang backsliding mga kapatid, it doesn't happen overnight. Na halimbawa ako ay matatag, malakas na Kristiyano ngayon, then bukas ako'y bagsak na. Sa tingin ko ho, hindi ganun. Because I think backsliding is a process na unti-unti nagsisimula yan parang isang maliit na butas o isang konting gusot na ito'y lumalaki. And later on, it will just manifest sa ating buhay na mahahayag na talaga na yung ating pagtalikod sa Diyos. Kaya mag-ingat din ho tayo because maaring tayo ay nasa church, we are singing in the choir, we are teaching on Sunday school, and good news, we are song leader, moderator, or even a preacher, but deep down in our hearts, tayo ho ay tumalikod na sa ating Panginoon. Kaya yan ho, nawa ito ho ay magsilbing paalala din sa ating mga Kristiyano na dapat ho suriin natin ang ating mga buhay. Mag-ingat ho tayo. Kaya nga sabi ng Bible and Proverbs chapter 4, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Alam ho ninyo, maging ang pagtalikod sa Diyos, it is a matter of the heart. Ito ho ay nagmumula sa puso at yan ang dapat
Bantayan natin, wika ng Biblia, bantayan natin. You guard your heart ng may buong pagsisikap. Dahil baka kagaya ni Peter, akala natin, okay pa tayo sa Diyos. Tayo ay matatag pa sa Panginoon. Tayo ay faithful pa sa Diyos. Pero ang ating puso is telling otherwise. Ngayon, ano ho ang unang tanda? Una ho is pride and self-confidence. Ang kayabangan at ang pagtitiwala sa sarili. Ako'y naniniwala na ang kayabangan, yan ho ang isa sa ang kasalanan na nanganganak ng maraming kasalanan. And I think it is also right to say that pride, ito ho ang pasimula ng halos lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao. Sapagkat kung halimbawa ikaw ay ang kasalanan covetous ka. Bakit ba nagiging covetous ang tao? Dahil gusto mo yumaman ka, gusto mo mabili mo ang lahat, there is vanity in your heart, and that is pride. Kaya naniniwala ako hanggat ang kayabangan ay nananatili sa atin ang puso, yan ay isang mapanganib na kalagayan. Dahil maliwanag sa Biblia, yung pagkawasak, dumarating yan pagkatapos ng kayabangan. Kaya't hindi natin dapat hayaan that pride will creep into our hearts because it will destroy us. At yan ho ang nangyari kay Peter nung nalalapit na ang pagdakip sa atin hong Panginoon. Ito ho yung kalooban ng Ama sa kanya na siya ay dadakpi ng mga tao, ng mga sundalo, at siya ho ay ipapako sa krus. And bago ho yun mangyari, ang ating Panginoon ay nagpahayag ng isang katotohanan, isang propesiya that will happen to them immediately. At sabi dito, on verse 27, and Jesus saith unto them, all ye shall be offended because of me this night. Napakaliwanag ng mensahe ni Jesus. Sa gabi na ito, kayong lahat, wala hong exemption, wala hong makakatakas. Lahat ho sila, kausap niya dito ang 12, at sabi niya, kayong lahat ay matitisod sa akin sa gabi na ito. As you can see, this is whenever Christ speaks about something, tandaan ho natin, totoo yan. Hindi ho yan kasinungalingan, hindi ho yan pananakot, hindi ito pangbabluff, kundi ito ho ay katotohanan. And if this is true, definitely ito ho ay mangyayari. Kaya nga alam ninyo, maganda hong matutunan natin that whenever God says anything, tanggapin ho natin ito as an absolute truth na kailanman ay hindi ho ito mawawala, hindi ito mabibigo. In the Bible, on the book of Joshua, sabi nga ng Bible, not one na mga pinangako ng ating Panginoon ay nabigo, all are come to pass. That shows yung katotohanan ng salita ng Diyos at maging yung kasapatan ng salita ng ating Panginoon, and even yung perfection ng salita ng Panginoon, that it will never fail. Kaya kung nagpahayag si Jesus, matitisod kayong lahat sa akin. Abay, totoo ito. May katotohanan ho ito. Sabi dito, for it is written, I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered. Mapapansin ho ninyo na ang paghinataw ang pastol, ang mga tupay magsisipangalat. This is a reference doon ho sa gagawin sa ating Panginoon, na dahil siya ay dadakipin ng mga kalaban, yung kanyang mga alagad ay magsisipangalat. Ngunit sabi niya, after that I am risen, I will go before you into Galilee.
Alam niyo, whenever I read these verses, namamangha ako sa karunungan ng ating Panginoon. As you can see, lahat ng mangyayari is detailed by Christ. Wala ho ang lingid sa kaalaman ng ating Panginoon. There was no accident. He knows everything that will come to pass. Kaya alam niyo, kung ganyan ang ating Panginoon, bakit tayo magdududa sa Diyos? Bakit tayo lalaban sa Panginoon? Isa ho yan sa nakakalungkot na nabuhay minsan ng mga Kristiyano. There are times we insist our ways, we choose our path, kaysa doon sa kalooban ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay kahit hindi pa ito nangyayari. It is a reminder that we should submit dahil lahat ng sinabi dito ng Panginoon nangyari. But narito ho si Peter on verse 29, sabi niya, although all shall be offended, yet will not I. Kahit lahat, Panginoon, ay matitisod, pero ako hindi. Alam ho ninyo, pag atin hong pinakinggan ang ganitong mga salita, kung halimbawa, sa atin sabihin ng ganitong bagay, sa tingin ko tayong lahat ay mapapabilib kay Peter. Lahat tayo ay papalakpakan, aba, kamangha-mangha ang katapatan mo, Pedro. We will commend this man, we will applaud him for his boldness, unashamed boldness and faithfulness sa Panginoon. But hindi natin maluloko ang Panginoon. We cannot fool God. Hindi ho natin siya pwedeng bulahin, pakitaan ng drama sa buhay dahil sabi nga si John 2 on the last verse na alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng tao. Hindi na kailangan that someone will testify against another person. Nasasabihin natin, Panginoon, itong si Pedro nagsisinungaling yan, hindi totoo yung sinasabi niya. God doesn't need that because He knows everything. He knows what is in the heart of Peter. And besides all that, Jesus already prophesied what Peter will do during his arrest. Alam na ng Panginoon yan, kaya hindi niya maluloko ang Panginoong Jesus. No matter how sweet the words, ang bitawan ni Apostol Pedro, hindi natin maluloko ang Panginoon. And there are times, may mga Kristiyanong ganito, na pagdating sa salita, napakagagaling natin. Magaling tayong magpahayag na mahal natin ang Diyos. Kaya nga naalala ko, kinikwento ko din ito before, na noon, may mga Kristiyano talaga sa church na nagiiwan ng Bible. After ng pagsamba, itatambak lang yung Bible kung saan sa church. And there was a time na kumuha ako ng isang Bible, and when I opened the Bible, di ho ba doon sa likuran ng Biblia, madalas o kahit sa mga notebook nandoon ang mga kung ano-anong sulat ng mga may-ari. At ang nakalagay doon, I love you, Jesus. Pag binasa mo nga naman, mamamangha ka dahil katamis ng salita. Ang tamis na pakinggan, mahal ko ang Panginoon. But when I turned the pages doon ho sa unang pahina or doon sa may pabalat, di ba nandun lagi yung pangalan nakalagay? Alam niyo sino ang may-ari nun? Ang may-ari ng Biblia na yon ay isang dating miyembro ng church na matagal nang hindi dumadalo sa church. Matagal nang tumalikod sa Panginoon. Pero ang nakasulat sa Bible niya, mahal kita, Panginoon. Paano ho nangyari yon na mahal mo ang Panginoon na hindi ka sumasamba sa Kanya? How come that you can say, I love you, Jesus, when you do not love His Word, when you do not love His church? Again, yan ho yung sinasabi ko, that just like Peter, there are times we are guilty of this, that we tend to bluff, we tend to
utter sweet words to God na hindi naman totoo, na taliwas sa sinasabi ng ating puso, and that is a dangerous na kalagayan dahil alam ng Panginoon kung sino itong si Peter. Kaya nga dito makikita natin mga kapatid na dapat tayo ho ay makinig sa ating Panginoon, sa kanyang salita, because God knows who we are. He knows who we are. Alam niya kung sino tayo. And He knows what we are, kung ano tayo, at lahat ng ating mga sinful tendencies, alam yan ng ating Panginoon. Kaya nga alam niyo, it is important that we always saturate, we reflect on the Word of God, because the Word of God is a book. This is the Word that will show us who we are. Kaya nga doon ho sa 2 Timothy chapter 3 on verse 16, it is profitable for doctrine, for reproof. What is reproof? Yan ho yung pinapakita ng Biblia, yung atin hong kamalian, yung ating kasalanan. For reproof, for correction, itinutuwid tayo ng Biblia, and instruction in righteousness. Kaya sa totoo lamang, ang taong pinakabulag, o ang Kristiyanong bulag sa kanyang kalagayan, ay yung taong hindi nananalamin sa salita ng Diyos. Kaya kung halimbawa man ang mga pastor ay nagpapaalala, sumamba kayo, umattend kayo ng mga prayer meetings, magkaroon kayo ng personal devotion, yan ho ay mabuting paalala, sapagkat ito ho ay nagtuturo sa atin na dapat tayo ay laging magbulay-bulay sa salita ng Diyos for us to see who we are in the sight of the Lord. Kasi alam niyo ang puso natin, mandaraya. At ang nakakakilala lang sa atin ay ang Diyos. Kung gusto nating magkaroon ng accurate, perfect na pag-analisa sa ating buhay, Diyos ang makagagawa niyan. Kaya dapat lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos to search our hearts. Pero anong ginawa ni Peter? Hindi ho siya nakinig sa Panginoon. Actually, this was not the first time. 3 beses ho, mga kapatid, na si Peter ay hindi naniwala sa salita ng Panginoon. Yung kanyang kayabangan, na inisip niya that he is above the Word of God, that he is better doon sa sinasabi ng ating Panginoon, that yung propesya ng Panginoon, yung nakita ng Panginoon sa kanya ay higit pa siya doon. That is pride. Tandaan ho natin, the Word of God is infallible. It is perfect. The Word of God is incapable of having any wrong or errors. Perpekto ito. Kaya kung ang Diyos man ay nagwika ng mga bagay patungkol sa atin, totoo yan. At kung sasabihin natin, Panginoon, hindi ako ganyan, abay, hambog ka. Mayabang ka. Kung sasabihin mo, Panginoon, hindi yan mangyayari sa akin, hambog ka. At hindi, yan ay isang tanda ng pagtalikod sa Panginoon. His confidence in the flesh was shown in Christ's prediction to his death. On Matthew 16:21, sabi dito, from the time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. So maliwanag, ito ho ay kapahayagan ni Kristo on his death. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Now, as you can see, nagpahayag ang Panginoon what will happen to him. Pero itong si Peter na nagtitiwala sa kanyang karunungan, sa kanyang sariling laman, sabi niya, Panginoon, hindi mangyayari sa iyan.
it will not happen to you. Again, how dare we rebuke the Word of God? How dare we think that we are above the Word of God? Kaya sabi ng Panginoon, Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Lumayo ka sa akin, Satanas. Kaway katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo ninanais ang mga bagay sa Diyos, kundi mga bagay sa tao. Hindi siya naniwala at sinaway niya pa ang Panginoon. And in Mark 14:27, yung binasa natin kanina, he was self-confident even at Jesus' prediction of their desertion. Yung pagpapahayag ni Jesus na iiwan siya ng kanyang mga alagad, hindi naniwala si Peter, nagtiwala lamang siya sa kanyang laman. Kaya nasabi niya, Panginoon, kahit lahat sila tumalikod, ako hindi. Ako hindi. Again, ano ba sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, tatalikod kayo. Huwag mong sabihin hindi ka tatalikod dahil sinabi ni Jesus tatalikod kayo. Huwag nating isipin na tayo ay mas magaling pa sa Diyos. Na tayo ay we are better than what God sees on us. And thirdly, he was confident at Jesus' prediction of his denial. Self-confident rather. In verse 30, and Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo. The word verily, it means truth. And this has an emphasis ng Panginoon na itong sinasabi niya ay katotohanan. At sabi ng Panginoon that this day, ngayong araw na ito, maging sa gabi na ito, bago tumilaok ang manok ng 2 beses, ay itatatwa mo ko ng 3 beses. Very detailed ang kapahayagan ni Jesus. Pero si Peter ba ay naniwala? Siya ba ay nagpasakop, nagpakumbaba sa sinabi ni Jesus? Alam niyo kung si Peter ay naniwala dito, he would have sought the mercy of God na wag siyang matisod, wag siyang bumagsak at tumalikod sa ating Panginoon. But because he was self-confident, ang tingin ni Peter sa kanyang sarili, hindi ko yan gagawin sa iyo, Panginoon. On verse number 31, but he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. By mas tumindi yung kanilang kapahayagan sa Panginoon. Panginoon, kahit mamatay ako kasama mo, hindi kita itatatwa. Imagine ho ninyo, sa una, doon lamang sa pagkatisod, ito ho, pagtatwa na, you deny. At sabi niya, kahit mamatay ako, Panginoon, imagine ninyo, mapapabilib tayo on His boldness, sa kanyang katapatan sa Panginoon. But you know, nagpahayag ang Panginoon, and don't say otherwise doon sa sinabi ng ating Panginoon. At ganun din ang ibang mga alagad. Hindi lamang si Peter, ganun din ang kanilang sinabi. Dahil dito, makikita ho natin na yung kayabangan, pagtitiwala ni Peter sa kanyang sarili, made him neglect the word of Christ
and trust in the flesh. Pag tayo ho ay palalo, mayabang, tiwala ka sa iyong sarili, hindi ka makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka magpapasakop sa salita ng Panginoon. Ang isang taong mayabang, tingin niya mas magaling pa siya sa Biblia. Sa tingin niya siya ay mas magaling pa sa Diyos. Tingin niya na siya ay hindi prone sa pagkakasala. Kayabangan ho yan. Alam ho ninyo, yung pagtitiwala sa ating sarili, yung pagtitiwala sa laman, sinusumpa ho ng Diyos yan. Maliwanag on Jeremiah 17, "Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm." Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 12, "Wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall." Yung nag-iisip na siya'y nakatindig, that was the perfect example, si Peter, na inisip niyang siya'y nakatindig. Binalaan na siya ng Panginoon, "Pedro, mabubuwal ka. Matitisod ka." Pero anong tingin ni Peter? Siya ay taas noo, na nagtitiwala sa kanyang laman, na sinabi niya, "Hindi ito mangyayari sa akin. Hindi ko gagawin yan sa iyo, Panginoon." He was so self-confident, so prideful. Sabi ng Bible, mag-ingat na baka siya ay mabuwal. And this is also a reminder sa ating lahat na kung iniisip ho natin tayo ay nakatindig, mag-ingat ho tayo. Dahil baka tayo ay biglang mabuwal, na tayo ho ay matalison. There are life of Christian na akin hong nakita that, when we start to think that we are already made, we are perfect, we are a better Christian now, the tendency is that tayo ho ay magsisimulang bumagsak. That will be the beginning of our decline as a Christian. Dahil alam ho ninyo ang perfection, mga kapatid, yung maturity, wika nga ni Paul in Philippians 3, hindi sa naabot ko na. Imagine ho ninyo, si Paul is known to be, to have accomplished so much in the ministry. Siya ay malapit sa ating Panginoon. Siya ay malalim sa salita ng Diyos. But even Paul did not consider himself to have attained the perfection, to have reached the goal ng buhay Kristiyano. And that shows humility. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Sabi nga niya doon sa mga unang talata, kung meron mang tao na pwedeng magtiwala sa kanyang laman, ako yun. Dahil he has so much accomplishments in his life, even before his conversion, he was a Pharisee of the Pharisee. He holds high position on his religious sect. He is also a lawyer, an eloquent man. He is a good speaker. Pero alam ninyo, naunawaan ni Paul na hindi sa kanyang sarili dapat ang tiwala. Hindi sa kanyang sarili. Hindi sa kanyang galing. Hindi sa kung sino siya. Kaya nga, on 1 Corinthians 15 verse 10, sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am." Nanumbalik siya sa biyaya ng Diyos na kaya ako ganito, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na nasa akin. Sabi pa niya doon, "And I labored more than they all, yet not I." Nagpagal ako ng higit sa karamihan, pero hindi pa rin ako yun, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yan ang attitude ng mananampalataya. Hindi nagtitiwala sa sarili, nagtitiwala lamang sa Diyos. Nagpapasakop sa kapahayagan ng Diyos sa tunay nating kalagayan bilang mga tao. Kasi maliwanag ho on 16:18 ng Proverbs, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before
a fall. Kayabangan muna, dumarating yan. Pag mayabang tayo, babagsak tayo. Wawasakin tayo ng Diyos. Tandaan ho natin yan. Kung hindi tayo magpapakumbaba sa salita ng Diyos, nayayakapin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia, mayabang tayo, babagsak tayo. If we will not be careful. Alam niyo, nung mga nakaraang linggo, we've studied some of the kings in the kingdom of Judah. Last Sunday, pinag-aralan namin ang kwento ni Zedekiah na mayroong plano ang Diyos. Huwag silang lumaban kay Nebuchadnezzar dahil hinatulan na ho sila ng Diyos. Alipin na ho sila. Una ng Egypt, then later on ng Babylon. Kay Nebuchadnezzar, sabi ng Panginoon, huwag niyong lalabanan si Nebuchadnezzar, magiging alipin kayo niyan at kayo mabubuhay. Pero itong sila Zedekiah, hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Mas inisip nila siguro mas magaling yung plano nila kaysa sa Panginoon. Nilabanan nila si Nebuchadnezzar dahil iniisip nila sila ay magiging malaya sa pagkaalipin. But again, nagpahayag na ang Diyos and the word of God is perfect. What happened? Sila ho ay nagapi at yun ho yung second deportation ng mga Israelita on Judah papunta sa Babylonia. At yun nga yung sabi ng Bible, till there was no remedy because they did not believe on the word of God, humantong sila sa kalagayan na hindi na sila o wala ng remedyo ang kanilang kalagayan. Pride. Pag tayo ho'y palalo, yan ang numero unong tanda ng pagtalikod sa Panginoon. Pag hindi na tayo nagbabasa ng Biblia, huwag nating isipin that it is just a light thing na hindi tayo nagbabasa ng Bible. When we are not attending church services, don't think that it is just nothing. It won't matter at all. That is wrong. Alam niyo, pag wala na tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos, isa lang ang sinasabi natin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko kailangan ng salita mo. I don't need your guide. I don't need your direction sa aking buhay. I can do things on my own. Ang Biblia ho, sabi ng Bible, it is a light unto my feet and a lamp unto my feet and a light unto my path. How can we walk without the word of God? How can we go to the right direction without the word of God? Tataha ka sa dilim pag wala ang salita ng Diyos. Kaya nga alam niyo, kung wala na ang meditation in the word of God, hindi na tayo naniniwala, nagpapasakop, nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. That shows our pride and self-confidence, and that is a sign na tayo ho ay unti-unti nang tumatalikod sa Panginoon. And it will just be a matter of time, maybe months or year, mawawala ka na. Alam niyo yung hindi na pagdalo sa church, bawa hindi ka na talaga uma-attend, manifestation na lang yan ng matagal ng problema sa puso. Hindi ako naniniwala, Pastor, kaya hindi na ako nakapag-church kasi may problema kami financially. Kasi may problema kami sa aming pamilya. O may trabaho ako, may ginagawa ako. I do not believe in that. Kung ano yung nangyayari, yung manifestation, it began sa ating puso na naging palalo tayo na hindi natin pinahalagahan ng Biblia, and it is just a manifestation of a long time backslidden heart. Kaya ingatan ho natin ang ating puso. Huwag tayong maging mayabang. Mas magaling ang Panginoon. Ang difference nga niyan kung gaano kalayo ang langit at ang lupa. Napakalayo.
Kahit yung kahangalan ng Diyos mas matalino pa sa ating katalinuhan. Hindi tayo papantay sa karunungan ng Diyos. Maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Magiging maayos ang ating buhay. Kaya let me end our study sa isang quotation na sabi ng isang manunulat, a Bible who's falling apart usually belongs to someone who doesn't. Ang Biblia na napipigtas na, yun ba, bakit ba napigtas? Kasi gamit na gamit eh. Naluma na dahil laging binabasa ng may-ari. Yan ay pag-aari ng isang taong whose life ain't falling apart. Pag tayo ho ay laging nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, yan ay tanda na tayo ho ay patuloy na iingatan ng Diyos sa pagkatisod o pagbagsak sa buhay Kristiyano. Kaya sana ho, maging paalala ito sa atin. Actually, hindi pa ho ito tapos. Maybe sometime, bigyang pagkakataon ay atin hong itutuloy ang mga tanda sa pagtalikod sa ating Panginoon. Ingatan ho natin, bagamat maari itong mangyari, pero wag ho nating hayaang mangyari sa ating buhay. Kaya kung ganito na ho ang nangyayari sa atin, manalangin tayo sa Diyos, sumingi tayo ng tawad, at manumbalik tayo sa pagpapahalaga, pagpapakumbaba sa Panginoon, at ganun din sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na amin pong napagbulay-bulayan ang buhay ni Peter, kanyang pagbagsak na nagpapaalala sa amin na ang kayabangan, Panginoon, ang hindi pagtitiwala sa iyong salita ay ang unang senyales ng pagtalikod sa iyo. Lord, I pray, basagin po ninyong anumang kayabangan sa aming puso, na aming kilalanin ang aming sarili kung paano nyo kami tinitignan bilang mga tao. We can never be better than what you see in us, Panginoon. Dalangin ko na maging humble kami, huwag kaming maging self-confident, but rather we will trust you na ikaw ang kikilos sa aming buhay upang ikaw, Panginoon, ay amin pong kami iyong kahabagan. Kami po ay iyong kaawaan, Panginoon, na huwag kaming mamuhay sa pagkakasala at huwag kaming tumalikod sa iyo. Lord, samahan niyo po kami, bless niyo po nawa ang mga churches, maging aming pastor sa kanya pong pag-check up na maging maayos ang resulta, ang mga bawat isa, Panginoon, ay ilayo niyo po sa karamdaman. And Lord, I pray that we will be productive sa araw na ito at ikaw ang mabigyang kaluwalhatian. Salamat o Diyos at sa namin ibinabalikan lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Panginoon. Morning, Pastor! Magandang umaga.